Scorpio. Hello my dear Scorpio. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon is yung ating daily reading para to sa araw ng May 17, 2026. Titingnan natin my dear Scorpio kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. But before anything else, bago tayo mag-proceed sa ating sa ating reading, ito na naman ako, kinakain ko na naman yung aking salita. Sa ating reading, hayaan niyo muna ako na magpasalamat. Maraming salamat po sa mga abangers natin dyan, sa mga walang sawang nag-aabang ng kanilang reading. Maraming salamat po. And gusto ko rin po magpasalamat sa mga napasilip na padaan and doon sa mga bago nating subscribers. Maraming salamat po. Sana po ay mahanap ninyo sa channel na ito yung mga matagal na ninyong hinahanap. Okay? So let's go tayo my dear, and pahabol lang about po sa ating private reading sa mga interesado po. Nasa description box down below my dear lahat ng mga details, information na kinakailangan mo para po makontak ang inyong lingkod. Okay, let me see. And nakapost na rin my dear, I decided to post everything sa Facebook page, yung mga services natin, mga ino-offer natin my dear, and pati na rin yung mga promos natin my dear. Okay, nandyan lahat sa Facebook page. Okay, let's go na tayo my dear Scorpio. First card is the 8 of Cups. Okay, paki-clarify po yung ating 8 of Cups. Diretso na tayo clarification my dear. Nakita ko na siya. The Ace of Wands. Okay, ang ganda nito. Ang ganda ng energy, Scorpio. Unahin natin si 8 of Cups, okay? Ang 8 of Cups kasi, my dear, is a very nice na energy. Minsan may konting drama, minsan may konting lungkot. Kasi yung energy yan, my dear, is parang nag-decide siya, my dear, na aalis na siya sa isang sistema. It really doesn't matter kung ito ay emotional manipulation, kasi cups yan. Kung ito ay isang grupo, or pwede naman din, my dear, sarili niya yung kalaban niya. Belief system, paniniwala, trauma, takot, kung ano man, my dear. So maganda tong card na to, my dear. Kina-clarify ng Ace of Wands. Ang Ace of Wands kasi, my dear, is energy of new beginning. Posible din, my dear, sa araw na to, May 17, 2026, napakaraming opportunities, my dear, ang nagkakalat para sa'yo. And ang kagandahan dito, my dear, hindi ka nagdadalawang isip na i-grab ito. Okay? So, pero ito talaga ang nagdala. Okay? Kasi you decided, my dear, to cut yung isang sabihin natin stagnant energy. Okay, hindi gumagalaw na energy sa buhay mo. Sabi ko nga, posible itong galing sa labas na energy, posible itong ikaw lang din ang may gawa, takot mo, mga trauma, okay, or toxic na energy, manipulative na energy. Kasi bago pa siya umalis dyan, kasali siya dito, my dear. Kasali siya dyan sa mga cups na yan. Kaso tumalikod siya, my dear. So, ibig sabihin, parang sinasabi niya dito na, I'm done with this, kung ano man bagay na ito, no? Ayoko na magstay dito, parang wala nangyayari sa buhay ko, super stagnant, okay? So, ang ganda ng energy, 'di ba? Powerful. Okay, let's go tayo, my dear, sa ating next row. Once again, my dear, reading mo ito para sa iyong May 17, 2026. We have here the energy of the Page of Sword. Okay, clarify natin yan kung energy mo ba or maybe somebody is stalking, kasi stalker na energy yan. Let me see, my dear. Let me see. Paki-clarify po yung ating Page of Sword. Page of Sword, clarification. Okay, hindi mo siya energy, my dear.
Ang nasa isip ko, my dear, pag Caps yung naging clarification, energy niya to. Hindi eh. Hindi Caps yung naging clarification. Remember, you are a water sign. So, 'di ba? So, nakita mo kung paano niya tingnan, my dear, yung page ay yung 8 of Cups. Okay? My dear, Page of Cups and the 9 of Sword. May nai-stress. May nai-stress, my dear Scorpio. Parang, I cannot believe, hindi ako makapaniwala. Paano niya nagawa yun? Paano niya ako nagawang iwanan? Paano niya nagawang mag-new beginnings? Paano niya nagawang makaalis sa magic spell ko? Okay, may nai-stress. And possible to na energy ng Sword, Gemini, Libra, and Aquarius. Pero hindi ko kino-close yung ibang zodiac sign. They are also welcome, my dear, sa ating reading. But sa ating second row, nakukuha ko dito, my dear, na parang merong hindi makapaniwala, Scorpio, na nagawa mong ma-overcome kung ano man tong bagay na ito. Once again, nabanggit ko kanina, umaalis ka sa isang system. Umaalis ka sa isang lugar na posibleng napapansin mo, my dear Scorpio, na wala namang nangyayari sa'yo sa lugar na ito or sa energy na ito. And yun nga, parang merong possible din sa Page of Sword, kasi this is a stalker na energy. Tinitingnan niya, my dear, ano kayang ginagawa ni Scorpio as of this moment? Ano kayang nangyayari kay Scorpio as of this moment? Talaga masaya siya na iniwanan niya ako? Talaga bang ganon? Somebody is really really curious. Okay, mas ano pa siya, my dear, mas nagpapanik pa siya para sa'yo. Ikaw yung mag-new beginning, siya yung nagpapanik, siya yung nai-stress. Okay, actually, kaya siya na-stress is because nagawa mong kumalas, nagawa mong mag-detach. Okay, yun ang pinaka reason kung bakit siya na-stress, bakit siya nagkakaroon ng sleepless night, bakit siya nag-overthink. Okay? Let me see, my dear. Let me see. Tingnan natin. Additional cards tayo. Scorpio. The Knight of Pentacles. Okay. Ang Knight is very slow. Hindi naman ibig sabihin na walang movement, pero very slow. Okay? Clarify ko siya. Clarify natin. Additional cards. We have here the energy of the 8 of Sword. Okay. Ang nakukuha ko dito, my dear, is parang you learn how to say no. You learn how to put some boundaries, my dear, sa energy ng Knight at saka ng 8 of Sword. Parang sinasabi mo dito, my dear, na ano ba yun? Teka lang. Parang sinasabi mo dito, alam mo, pumapasok sa isip ko, sige, magiging very honest ako. Ang pumapasok sa akin, my dear, yung typical na parang, oo, mahirap kami, pero maganda ako. Yung line-up ni Vice ganda. Yun ang nakukuha ko dito. Maybe somebody is trying to intimidate you, my dear, trying to insult you or something, pero palaban yung energy mo dito. Possible din, my dear, pumapasok na energy, baka merong tao na nagdidiman sa'yo, my dear, pero nandun ka sa moment, my dear, na bakit ko kailangan sundin yung gusto mo? Bakit ko kailangan ibigay yung gusto mo? Pero balik tayo dun sa unang energy, 'di ba? Maybe somebody is insulting you. Iniinsulto ka, Scorpio, blah 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 blah. And ang sagot mo, oo, mahirap ako, pero maganda ako. Di ba yun ang nakukuha ko dyan na energy? It's just para may pagka maldita or maldito yung energy, my dear. Pero I love it because parang ang labas ng reading natin ngayon is lumalaban ka. You're standing for your right. You're standing for yourself. Lumalaban ka, my dear. Hindi ka na nagpapakontrol, hindi ka na nagpapadikta. And itong mga bullies, no, I can see, my dear, na baka meron mga bullies, okay?
Yan. Possible din, my dear, sa energy ng Knight na nag-iisip ka ngayon kung paano ka makakaalis sa energy ng Eight of Swords, diba? Lahat ng side, my dear, tinitingnan ko, diba? You are planning. Kasi ang Knight of Pentacles is connected din sa energy ng pagplaplano. So, kung tatanggalin natin yung outside na energy, sa araw na to, my dear, nagplaplano ka. Okay? Ano ba yung magandang gawin para makaalis ako dito sa Eight of Swords na to? Ano ba yung magandang gawin para makalayo ako dito sa mga tao na ito? Yung mga ganon, okay? Pero once again, merong tao, my dear, na talagang laglag talaga ang panga niya, my dear, because nagagawa mo tong mga bagay na to, no? So, let's go tayo, my dear. Next card, Scorpio. We have here the energy of the Queen of Cups. Ang Queen of Cups kasi is very understanding, napaka maunawain, napaka mapagmahal, okay? So, baka this is somebody na matagal mo nang iniintindi, matagal mo nang inuunawa, or baka hindi naman iba sa'yo, mahal mo, okay? Pero nandun ka na kasi may sa moment na ayoko na talaga, okay? Let me see. Kasi nag-8 of Cups ka na eh. No? So, tumatalikod ka na. The 9 of Wands. Yes. Hindi madali sa iyo, my dear. Hindi madali sa iyo, my dear, na gawin to. Medyo i-clear ko lang, ha. Although na-highlight ngayon, my dear, yung connection na meron kang iiwanan at kung sino man yung iniwanan mo, my dear, ay laglag ang panga dahil hindi makapaniwala, my dear, na kaya mong gawin tong transformation na to. Pero pwede din, my dear, na ang tinutukoy dito is connected sa yung mga habits, diba? Mga gawain. Or posible naman, my dear, sa mga bagay na kinakatakutan mo. So, dito, my dear, sa last row natin, hindi madali, my dear, na gawin ito. Pero, nilalakasan mo yung loob mo, my dear, na gawin ko ano man tong bagay na ito. Okay? So, maganda siya. Very, very nice. Okay? Bottom deck of the card, ano daw, na may mental block ako lately. Shoo! Punta ka dun sa far away. Sa napakalayo, punta ka sa Saturn, sa Jupiter, sa Neptune. Okay. Bottom deck of the card is the Wheel of Fortune, okay? So, sa energy ng Wheel of Fortune, sabi ko nga, my dear, pag lumalabas ang Wheel of Fortune, if matagal ka na nandito, my dear, at nanonood ng aking mga readings, isa sa mga sign na inuulit mo or inaayos mo ang buhay mo, itinatama mo ang buhay mo pag lumalabas ang Wheel of Fortune. Okay? So, my dear, May 17, 2026, iniikot mo ang roleta ng buhay mo according sa gusto mo. Okay. So, my dear Scorpio, yan ang nasagap natin na energy message para sa yung May 17, 2026. I hope and pray, my dear, sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you. Bye-bye, Scorpio.